Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Napakainit po ano? Summer na talaga kung kaya't mainam na kamustahin natin ang lagay ng panahon at sabay-sabay nating alamin ang mga bagay na dapat nating tandaan ngayong summer season. Bagamat hindi natin siya makakasama face-to-face ay mapalad po tayo sapagkat magpapaunlak ng interview ang ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer via phone call. Sabay-sabay po nating i-welcome si Engineer Mod Ryan R. Miranda. So ayan po, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview bagamat alam po natin na napaka-busy po ninyo and we have to do it remotely. Yes, hello, good morning. So ayan po, Engineer, kamusta po kayo ngayon? Okay lang po. Pagpasensya nyo po, hindi nyo po akong makita dyan physically sa Brooks Point. Sa kadahilan na may importante lang pong inaasikaso dito sa Maynila. Okay po. Thank you so much po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng interview, no? Alam po natin na napakainit po dito sa bansang Pilipinas. Kaya kumbaga, we're lucky enough po na nagbigay po kayo ng time sa amin po dito sa ating Municipal Information Office upang magbigay ng impormasyon patungkol sa tumataas na heat index dito sa ating bansa. Hindi lang syempre sa ating bansa kundi pati na rin po sa ating bayan. So syempre po, Engineer, magkakaroon lang po kami ng mga konting katanungan patungkol po sa mga ilan po mga bagay-bagay na nararanasan po natin ngayon. So okay lang po ba? Nasimulan na po natin tong interview po na ito. Yes. Proceed as you may. Okay po, thank you so much po. Engineer, ngayon pong pumasok na ang summer at tumaas ang heat index. Ano po ang pangunahing paghahanda at plano ng MDRRMO para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan? Okay, so ganito. Maobserbahan po kasi natin ngayon na nagsimula na po ang buwan ng Marso at ngayon po Abril na. Indication po yan siya na start na po ng summer season. So yung panahon ng tag-init po, no? So isa sa malaking observation po natin ang pagtataas po ng antas po ng temperatura, no? O di kayo tinatawag natin na heat index. So si heat index po kasi, ito yung nararamdamang init na dulot po ng, meron po sa isang lugar dahil po sa tinatawag nating temperature, unang-una yung factor ng temperature. Pangalawa po yung humidity o yung tinatawag natin yung alinsangan. So ngayon po, ang naobserbahan natin na heat index sa bayan ng Brooks Point ay nag-range po ng around 37 to 39 degrees. So ngayon nasa 39 degrees. 39 degrees na po yung heat index po sa Brooks Point. So in-anticipate po natin na pataas po ito ng pataas habang dumadaan po yung mga araw. So ngayon po kami po sa MDRRMO ay nagbibigay po kami ng halos araw-araw po na update sa kung ano po talaga ang level po ng heat index. No? So meron na po tayong mga specialized equipment, mga automatic weather stations po natin sa Brooks Point na nagre-record o nagtatala po ng mga ganitong klaseng mga parametro o parameters. So we have acquired actually dalawang weather stations na ginagamit natin. Isa po dito sa bayan ng Brooks Point, particularly sa Barangay Pangabilyan, and isa naman po sa may barangay sa Mariñana. Ito po ay owned and managed po by the LGU through MDRRMO po. At the same time po, pagmamayari din po ng DOST Pag-asa yung isa. So ngayon po, bilang isa sa mga ahensya na nagbibigay po ng mga malawakang pagbabala po na kung ano po ang lagay ng ating panahon, ay nilalagyan po natin ng mga abiso din kung ano pwedeng gawin, mga dapat iwasan, mga IEC drive po, no? Education Information Drives sa ating community na kung paano po natin maaaring iwasan, ano po yung naging epekto at ano po yung posibleng mangyari kung patuloy po tayong ma-expose sa ganitong klaseng init. So tayo naman po ay nagbibigay ng updates halos daily naman po. Every 10 o'clock, 12 o'clock at 2 o'clock para at least makita natin yung ranges. Kasi akala natin minsan, alas 10, hindi pa ganun kainit pero sa radar or sa monitoring po natin, medyo mataas na rin po talaga. Ayun po. No? So ganun din patuloy-tuloy pong pagbibigay natin ng abiso. Yun po, sa ating mga kababayan. So yun po, maraming salamat for that po, Engineer po, no? So syempre hindi lang po sa inyo, kundi sa lahat po ng bumubuo ng MDRRMO Brooks Point sa patuloy po na tingin ng or pag-obserba ng
temperatura dito sa ating bayan. So syempre, ngayon po nararanasan po natin yung ganitong klase ng init ngayon dito sa ating bayan. Ano-ano naman po yung mga practical na paalala ng inyong tanggapan para maiwasan ang heat-related illnesses tulad ng heat stroke o dehydration kung tawagin? Okay, so ang unang-una po dyan, syempre, is kailangan po natin kailangan po nating uminom ng maraming tubig. So dati po, ang ina-anunsyo po ng iba nating mga kasamahan ay dapat daw at least 8 baso ng tubig. Pero ngayon po, sa nakikita nating pabago-bago ng panahon at talagang nararamdaman na matinding init, kailangan na po uminom ng humigit kumulang 3 litro ng tubig sa isang araw. Kung kaya po, ano. So ngayon po, iyon po ay para po maiwasan ang tinatawag natin na dehydration o yung pagkatuyo po ng tubig sa ating katawan na maaari po magbunga ng iba't ibang sakit, kaya po ng stroke, kaya po ng pagkihilo, at syempre po yung nga po yung paghihina po dahil po sa kawalan ng tubig sa katawan. Ganun din po yung amin pong mga panawagan na hangga't maaari po ay iwasan po natin na direkta pong mabilad ang ating pong mga sarili, lalo na po sa mga peak hours po natin, no? Nagsisimula po ito sa alas 10 hanggang alas 2 po ng hapon. So iwasan po natin na magbilad sa mga sa tindi po ng tirik ng araw. So ganoon din po yung iniwasan din po natin ay huwag tayo maglagi doon sa mga lugar na kung saan ito ay walang proper ventilation, ano, kasi iniwasan din po natin na dapat ma-preskon din po ang ating pangangatawan. At the same time po ay talagang kailangan po natin i-monitor po yung ating kalagayan. Kung sa tingin po natin na hindi na po maganda ang pakiramdam po natin, kailangan po natin magpahinga, magpa-cool down po muna kasi talaga anticipated po yung mga possible na mangyari po pag may prolonged exposure po tayo sa heat. Okay po. Thank you so much po. Ngayon po, 'di ba po alam naman po natin na merong sigalot sa ibang mga bansa at hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na parang apektado din po ang bansang Pilipinas. May mga nakahanda po ba kayong contingency plans sakaling magkaroon ng power outage o kakulangan sa supply ng kuryente ngayong tag-init? Syempre po, 'di ba gumagamit po ng fuel itong mga kuryente po, yung nagsusupply po ng kuryente. Ano naman po yung contingency plans po ng MDRRMO kung sakaling man pong magkaroon ng power outage o kakulangan ng supply ng kuryente ngayon po, especially ngayong season po na mainit? Well, magandang tanong yan, Sir Joshua. No? So tama po kayo na ang Pilipinas po ay hindi po nakawala or kabilang po doon sa mga lugar o mga bansang apektado po, no, dahil sa krisis po natin sa langis. Ngayon po, bilang isang bansa na heavily relied po, no, ibig sabihin napakataas po ng ating dependency sa pag-aangkat po ng langis, particular po ang mga langis na nagmumula po sa ating Middle East area. Dahil po sa nangyayaring sigalot, tayo po ay nakakaranas ng matinding epekto po nito. At isa nga po dyan, yung pagkakaroon ng kakulangan ng supply ng langis. Ano? At pangalawa po, yung pagkakaroon ng mataas na halaga ng langis. So tayo po sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point, sa pangunguna po ng ating butihing mayor ay may mga ginawa na po tayong mga measures na para tugunan ito pong mga nangyayari po sa atin. Unang-una na po dyan, yung pong pagbibigay po ng subsidy ng ating pong pamahalaang lokal sa pangunguna po ni Mayor Jun at ng Sangguniang Bayan members po sa ating pong mga apektadong driver dahil mataas na po ang bilihan nga po ng presyo po ng ating petrolyo at nagbigay po ng subsidy po ang ating lokal na pamahalaan. At pangalawa po ay nagkaroon na rin po ng pag-uusap sa lokal na level po ng local DRM Council na kung saan po ay kinumusta po natin yung kalagayan po ng iba't ibang sektor, no? Particular po ang sektor ng komersyo, pagnenegosyo, agrikultura, sa pagbibigay po ng public service at maging sa iba't ibang services po, kagaya po ng education, at lahat po ay inalam po natin kung kumusta po sila, kung ano po yung naging kalagayan nila, at kung ano po yung naging epekto po ng nararanasan nating crisis. At isa nga po doon sa napag-usapan natin na tayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na prepositioning of fuel. No? So tayo po ay bibili ng humigit kumulang na around 50,000 liters more or less of diesel na siya naman pong isa-stockpile po ng LGU. So ngayon on the process po tayo ng procurement, inintay lang po natin na magkaroon po tayo ng supplier para po meron po tayong preposition fuel po na kung sakali pong magkakaroon po tayo ng talagang depletion o total outage po or pagkawala po ng supply, magkakaroon pa rin po ito ng patuloy na operation po ng ating lokal na pamahalaan.
So bagamat itong 50,000 liters na to ay hindi sasapat, pero ito ay isa sa mga inisyatibo no sa ngayon bilang tugon doon sa posibleng mangyayari po no kasi we anticipated na tataas at tataas pa po ang presyo ng petrolyo. So may nagsasabi na baka po umabot ng 260 to 270 liters per liter po ang magiging presyuhan po sa loob ng 2 to 3 days. So imagine po yung magiging impact po no. So ganoon din po yun pong pagbibigay ng mga basic services po natin ay matatamaan din po bagamat hindi natin tinatanggal yung mga preparedness measures po natin pero meron po tayong mga konting adjustment lang sa magiging operation po ng ating mga emergency services at iba pang public services po natin. Kung actually nga po tayo po sa LGU ay naglabas na rin po ng executive order po ang ating mahal na Mayor June na nagkakaroon po ng panawagan sa lokal na pamahalaan po sa iba't ibang opisina na magkaroon po tayo ng tinatawag na austerity measures. Ito po ay tugon sa panawagan po ng ating nasyonal na pamahalaan na hangga't maaari po ay magkaroon po tayo ng mga pagtitipid lalo na po sa paggamit po ng mga kagamitan na pinapatakbo po ng kuryente nang sa gayon po ay makabawas man lang doon sa nakaatang po ng mga bayarin po ng ating pamahalaan. Ganun din po yung pag-a-adapt po natin ng new work schedule natin po na naging 4-day work week na talagang pong ganun po kalalim or ganun po kapakalaga ang pagtugon po natin doon sa panawagan ng ating national na level. Actually marami po tayong pinahanda pong mga hakbangin katulad po niya ng pagkakaroon pa po ng mga additional prepositioning ng goods na kung sakali po na mawalan po ng hanap buhay, may bibigay po tayong tulong sa mga kababayan po natin. Pero ito po ay hindi pa naman po sabing na andyan na, kumbaga on the process pa lang po at pinaghahandaan pa lang rin naman. So ganoon din po yung isa po sa mga mahalaga pong aksyon ngayon ay yung pinag-uusapan po natin yung regarding sa food security na katuwang naman po natin ang ating pong commerce at the same time yung agriculture sector po natin na pinag-usapan na po kung ano po yung maging implikasyon nito sa agrikultura at sa yung nga po sa food security concerns pa natin sa bayan ng Brooks Point. So yun po lang po siguro muna ngayon Sir Josh ang amin po mga measures but rest assured po patuloy po yung ating mga ginagawang measures at mamamaraan na kung saan kailangan po natin masiguro nga po na magiging patuloy pa rin po yung supply ng langis po sa ating bayan po. Much have been said po, napakahalaga po nung ganong kasagutan po. No? At least naipaliwanag po ninyo, engineer, na ganon po pala ang ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan po. And of course, hindi po natin ito magagawa without the initiative of our municipal mayor, no? Mayor Cesario R. Benedito Jr., our Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, and the Sangguniang Bayan members, and also the department heads and all the LGU employees, no? Syempre, full participation po siya para mas makapagtipid po tayo. At hindi naman po ibig sabihin na nandito po tayo sa LGU ay lulustay na lang po tayo. Dapat pinag-iisipan din po talaga natin no yung mga ganitong klaseng pagbabudget ng mga fuel allowances or fuel budgets po. And thank you so much for clarifying those po no. And syempre nakakapanatag din po ng loob na at least hindi po natin mako-compromise yung original po na trabaho natin dito sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. Bilang pagtatapos po, engineer, ano po ang mensahe ninyo sa mga taga Brooks Point para manatiling ligtas at handa sa gitna ng matinding init ngayong panahon? Ayan, sige po. Magandang araw, bayan ng Brooks Point. Kami po sa pamahalaang lokal sa pamamagitan po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay nananawagan po sa mga kapwa ko pong Brooks Pointers na maging gawin po natin pong seryoso yun pong atin pong commitment no sa ating austerity measures o yung pagtitipid po natin sa ating mga paggamit po ng fuel. So, naniniwala po kami na ang bawat pagtitipid po natin ay isang responsibilidad po bilang isang membro po ng ating komunidad na tayo po ay kailangan mag-contribute. Bagamat ito ay isa lamang sa mga small steps na atin pong i-undertake, but yung impact po nito sa kabuuan ay malaki po. So, ganun din po yung mga panawagan natin na magtipid po kung mga appliances po natin na hindi ginagamit, maaaring pong bunutin. At kung maaari po, bawas-bawasan po natin yung paggamit ng mga appliances po natin. Hindi naman po masyadong kinakailangan ay pwede natin limitahan natin mga sarili kasi po ito ay
makakatulong rin sa pagbabawas po ng ating pong mga generation ng ating pong mga planta. Ganon din po yung panawagan natin na magkaroon po tayo ng ensure natin yung ating food security. So we encourage po na yung iba ay magkaroon po ng mga backyard gardening or tinatawag natin na pagtatanim po ng alternative source of gulay like gano'n sa ating mga bakuran. Ito po ay makakatulong naman upang mabawasan po yung ating pag-demand po sa supply po ng mga gulay na inaangkat pa po natin, at kung titingnan po natin ay nagdadagdag pa po sa logistical strain ng ating pong bayan. So actually marami pa po tayong pwedeng gawin bilang isang responsable at may concern na citizen. Pero yun po ay yun nga po, sabi ko nga po nananawagan po kami na tulong-tulong po tayo sa kung ano man po ang pinagdadaanan ng ating bayan. So yun lamang po, Sir Josh. Thank you so much. Maraming salamat po, Engineer Mod Ryan R. Miranda, ang ating MDRRMO. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview. Sana po hindi po kayo magsawa na paunlakan po kami palagi upang magkaroon po ng linaw ang mga ilang katanungan po natin sa inyong opisina. Yes sir, no problem sir. Ingat po tayong lahat. God bless. Ingat din po, and advance congratulations po sa inyong graduation. At ang Thank you, buong sir. LGU Thank you. Brooks Point po ay proud na proud po sa inyong mga achievements. Thank you sir. Thank you po. God bless everyone. Thank you so much po. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.